Hello mga idol, mag-grill ako ngayon ng pink salmon. Yan, samahan nyo rin ako dito guys. Let's go. Let's go guys, samahan nyo ako dito sa pagluluto sa kusina. Hi guys, mag-grill ako ngayon. Hindi ko ito ubusin lahat. Yan, iwain ko lang ito. So ito nahiwa ko itong isa. Iniwa ko na to. Itong part lang ang lulutuin ko. Kasi isang person lang ang kakain nito. So, let's go. Samahan niyo ako dito sa kusina. So, ito na guys. Hiniwa ko ito ng 4 na piraso. Yan, 1, 2, 3, 4. Yan. Dahil nga isang tao lang ang kakain nito, itong parte lang ng isda, parte sa itaas ang iluluto ko. Ang iba ilalagay ko muna sa freezer, just in case na kailangan nila, saka kalulutuin. So itong iba guys, lalagay ko muna sa plastic bago ilagay sa o sa freezer. Ilagay ko siya sa plastic na malinis bago ilagay sa freezer para hindi siya mahalo dito sa ibang mga nakalagay. Ready na guys. So ilagay ko na ito sa freezer. Ilagay ko muna siya dito. At huhugasan ko naman siya ng ito lang. Para hindi mag-absorb yung tubig sa karne ng isda. Kung gusto nyo naman, lagyan nyo ng konting suka, yung tubig na pagbukas ng isda. Pero ako guys, ito lang ginawa ko. Direct water. Tapos patutuloyin ko siya. Ayan. So ito nag-glaze yung sauce niya. Mayroon tong olive oil. Konti lang guys, ang nilagay ko. Oregano, dried oregano, Indo soy sauce, tapos Indo hot sauce, asin, paminta, paprika, at kunting bawang. At nilagyan ko nga rin pala ito ng lemon juice. Ayan. Ngayon paghalo-haloin ko na bago po ilagay ang isda. Ganyan. Ganyan lang guys. Ayan. Nahalo ko ng maayos. Ngayon lalagay ko na ang isda. Ganyan lang guys, balik-balik na rin nyo lang para nyo lang itong minamasahe. Pero wag na masyadong pisinin kasi papipisa rin naman siya. Ganyan lang. Ngayon, takpan ko muna siya guys, para hindi siya madapuan ng mga bakterya o langaw. At i-set aside ko muna to. Pwede nyo rin muna itong ilagay sa ref. Kung gusto nyo, pwede rin namang hindi. Ito na guys, tutuin ko na itong pink salmon. Nag-init na ako ng kawali at ngayon lalagyan ko na ng konting butter. Para hindi lumikit yung isda.
Napag-ano na siya. At hinaan ko ng apoy. Namatay tuloy. Ayan guys, ganyan lang kahina ang apoy para hindi masama. Ayan guys, tingnan ko na siya. Baliktarin ko na. Hop, ito masisira. Ang didikit. Natanggal guys. Tapang ka sa ulit. Ayan. Sa mahinang apoy pa rin tayo guys magluluto para hindi sunog yung ibabaw at hilaw sa loob. Buksan ko siya ulit. Tingnan natin kung pwede na. Baliktarin ko to. Wow, pwede na. So, patayin ko na ng apoy. Nakanda na rin itong plato ko. Salilipatan ko na isda. Wop. Wop. So, ito guys na natupi. Kailangan ko itong ayusin. Hindi pwedeng ganito ang pagka-serve, diba? Kapag naayos ka, okay. Kapag hindi, okay rin. Kakainin kita. Yan. Alisin natin to. Tapos itong maliit kanina natanggal, ibabalik natin to. Saan ka natanggal? Dito sa gilid. Dito to kanina natanggal. So, ibabalik ko lang siya. Balik. Ayan, ganyan. So, ayan na guys. Nakaayos na. Ito lang siya ng dekorasyon. Ayan. Linisin ko muna ng tissue yung mga gilid-gilid para hindi siya palumitingnan. Ganyan ka lang. Ganito lang pong ginagawa ko kapag may dumi sa mga gilid-gilid ng plato. Nililinis ko lang siya para hindi siya madumi tingnan. At ngayon guys, maglalagay na ako ng dekorasyon. So ito guys, lemon. Ayan. Para siyang butterfly. Ito naman iba, ganyan. Oh. So, ito na nga guys. Natapos na akong magdekorasyon sa aking pink salmon tuna. Pink salmon fish. Ayan, tapos na guys. Ready to serve na to. Ayan, ganun lang po kadaling magawa ng butterfly. Ayan. Butterfly na lemon.
di ba? Para mayroon siyang eye appeal. Kaya kailangan natin maglalagay ng mga dekorasyon o pang garnish sa ating mga niluto para maganda siyang tingnan or eye appeal na kung tawagin ng karamihan. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog. At maraming salamat sa panonood nyo, sa lahat ng inyong mga suporta.